Hallelujah. Welcome po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Medyo mainit, no? Kulang yung ating aircon. Pero ibibigay ng Lord yan. Lalakihin ng Panginoon ang mga aircon natin. Kaya salamat sa Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Alabigit sa ating mga bisita. Purihin ang Panginoon. Sabi nga sa atin sa una ay bisita ka, pangalawa ay kapamilya. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito, Panginoon, na dinako mo ang bawat anak mo sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa, maunawaan namin ang iyong mga salita, at anayin ko, Lord, sa akin, Panginoon, na iyong lingkod. Tulungan mo akong maibahagi ang ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama, paspasan niyo ang mga salita mo sa umaga nito, Lord. Ito po'y maging buhay sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagdalangin sa pangalan ng inyong anak, Panginoon Jesucristo. Amen. Thank you at welcome po sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Talagang ang Diyos po ay hindi nagkukulang sa atin ng kanyang mga anak. Sabi ko nga, kailangan na talaga namin ni Kuya Litz na mag-laptop. Medyo hindi na ito ang uso ngayon. Ano na, talagang kasi nung panahon namin kaya talagang ngayon medyo nag-a-adjust tayo. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay mga pagpapala mula kay Kristo. Kanina po yung pinag-aralan ay yung, sabi nga doon sa Roma, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob po ng Diyos ay buhay na walang hanggan pag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus. Kasi pag tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, hindi na po tayo ang nakikita sa ating pagkatao, kundi ang nakikita ng Ama ay ang Panginoong Hesus. Kaya tayo nagiging malinis sa Kanya. Kahit tayo ay galing sa kasalanan at tayo tumanggap sa Panginoon, tayo ay pinatawad Niya. At ang ating mga hinihiling sa Panginoon ay pinagkakaloob ng Diyos kasi maliwanag po na ang Kanyang anak ang nakikita sa ating mga buhay. Parang tayo, pupunta tayo sa office of the mayor, tapos kasama natin yung Kanyang anak, wala na pong guard na pwedeng magsumita sa atin. Pag sinabi ng anak ng mayor, kasama ko siya, makakapasok ka doon sa area ng office ni mayor kasi kasama mo yung anak niya. Walang question, walang tanong, pwede kang makapasok. Ganun din po sa ating Panginoon. Pag ang Panginoong Hesus po ay ating tinanggap at kasi ang sabi, yun lang ang pangalan na binigay ng Ama na para sa ating kaligtasan. Siya ang daan at ang katotohanan ang buhay na walang hanggan. Kaya pag tayo po tumanggap sa Panginoong Hesus, tayo po ay mayroon ng koneksyon sa Ama at mayroon po tayong direkta na koneksyon sa Kanya at yung ating mga kahilingan makakarating sa Kanya at mayroon po itong kasagutan ibibigay ang Panginoon sa atin pag siya po ay tinanggap natin sa ating buhay. Purihin ang Panginoon, mga pagpapala mula kay Kristo. Ang mga pagpapala po na dapat nating matanggap ay mula sa Panginoong Hesus. Yung po ang tunay na pagpapala na dapat po nating tanggapin. Welcome pala kay Brad TV. Hello bro. Okay na. Kanina ay natuwa ako. Gusto kong yakapin si Atan, hindi sa akin si Ethan, hindi sa akin lumapit. Kasi natuwa ako kasi nakita ko na sila. Ilang linggo ko silang dinasilayan na tumatakbo dito. Kaya purihin ang Panginoon at narito na sila. Salamat sa Panginoon. At sabi ko nga, ang pagpapala po na mula sa Panginoong Hesus, siya po yung totoong pagpapala. Kasi ang pagpapala mula sa Panginoon ay wala pong halong kabalisahan. Yun po ang dapat natin tanggapin. Yung walang kabalisahan. Kasi pag ang Diyos ang nag-ahari sa ating buhay, sabi ng kanyang salita, sino ang laban sa atin? Pag ang Diyos po ang pinamahala natin sa ating puso, sa ating buhay, siya ang nag-ahari, siya ang lahat ng nasusunod, ang ating pong katawan ay iingatan ng Panginoon. Siya po ang tunay na dapat nating gawing pagpapala sa ating buhay. Pero bago po yan, gusto ko lang ipakita yung isang video at sabihin natin sa ating mga katabi, hindi ako mahirap. Mayaman ako. Kasi yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Na dapat natin itong maranasang buhay na ganap at kasiyasi. Kasi pag yung buhay na walang hanggan lang ang natanggap natin at hindi tayo naging masaya sa mundong ito, kulang po ang ating biyayang natanggap sa Panginoon.
Kasi naparito ang Panginoong Hesus para tayo bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ngunit ang diablo po naparito para magwasak, pumatay at manira. Kaya pag nasa Panginoon po tayo, ito yung totoong pagpapalang mula kay Kristo. So, panoorin po natin yung isang video ng ating Let me introduce you to this man. His name is John Gerard. Si John Gerard po ay napakasikat na tao. Kilala niyo po ba siya? Hindi. Sabi ko na eh. No? Sikat na sikat. Si John Gerard tried business. He tried employment. He tried sales. Wala hong nangyari. Talagang wala. Tapos, for many months, wala siyang trabaho. And you know what happened to him? One morning, he woke up at sabi nung asawa niya sa kanya, Joe, today, your kids are going out the streets and they will beg for food. Mamamalimos na yung mga anak mo. Alam mo, sabi ni John Gerard, keep them here. I will go out and look for food. Labas siya. Tapos sa loob-loob niya, araw-araw ko na itong ginagawa. Naghanap ako ng trabaho. Wala akong makita. But today was different. He was desperate. Kaya hanap siya, tapos nakakita siya ng isang tindahan na nagtitinda ng kotse. Mga kotse. Lumapit siya sa manager, sabi niya, Sir, can I sell a car? Sagot ng manager, do you have sales experience? Yes, I do. Okay, go. Sell a car. That day, John Gerard sold one car. The problem is this, yung commission niya, yung bibigay sa kanyang pera, ibibigay pa 2 weeks after. So wala pa rin siyang pera. Lumapit siya sa manager at talagang, Sir, we need to eat. We don't have money anymore. We don't have food. Can I borrow money? I'll pay you after 2 weeks. Yung manager, sure. Pinuhiram siya at alam mo, si Joe bumili ng pagkain. Pag uwi niya, gabi na. Nilatag niya sa lamesa nila ang pagkain. At alam niyo, yung mga anak niya, devoured the food. Yung wife niya, talagang gutom na gutom. Gabi na eh. Kumakain. At habang, tingnan niyo ako ha, habang kumakain yung mga anak niya at yung kanyang asawa, si Joe, nakaupo doon, nakatingin sa kanyang pamilya na gutom at umiiyak si Joe. At alam mo, sabi ni Joe, hindi na ako papayag maging mahirap. Nagtagalog. Grabe talaga. Pag gutom ka, kung ano-ano sinasabi mo. Sabi ng mga anak niya, what are you talking about? Hindi na ako papayag maging mahirap. An ordinary car sales agent sells 7 cars a month. Joe Gerard sells 6 cars a day. Nasa Guinness Book of World Records si John Gerard. Sikat yan. Di lang kayo nagbabasa. Paano siya naging tagumpay? Naalala niya yung hirap niya. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako papayag na ako'y maging mahirap. Huwag po tayong pumayag. Alam po niyo, nagsasabi lang yan, ay si Tani, yung kalaban natin, sinasabi niya, mahirap ka, mahirap ka. Hindi po totoo yun. Ang totoo, mayaman ka. Kasi mayaman ng Diyos natin. Kaya po dapat unang matanggal sa ating kaisipan yung kahirapan. Dapat matanggal yun sa ating isip, sa ating puso. Kasi tayo pinagpalang na ng Diyos. Lagi mong gawing apakan yung mga pinagdaanan mo kung paano ka umangat sa buhay. Paano kaya yaman? Paano ka magkakaroon? Kasi sa totoo lang, sabi nga, pag papipiliin ka, sino gusto mo? Yung maraming kaibigan na mahirap ka o yung wala kang kaibigan na mayaman ka? Alam po ninyo, ang sabi ng kanyang salita, ang mahirap ay nilalayuan ng kaibigan. Ngunit ang mayaman, maraming lumalapit para maging kaibigan. Hindi ka na maghahanap ng kaibigan pag mayroon kang pagpapala mula sa Panginoon. Kusang lalapit yan kasi yan po ang nakalagay sa kanyang salita. Kasi ang lahat po, dapat ito'y maranasan natin yung pagpapala mula sa Panginoon. At ang mga bagay po ito ay kaya natin makamit pag tayo po ay number 1 natin ang Panginoon ang siyang hari sa ating buhay.
Pag ang Diyos po ang naghahari sa atin, papayag ba ang Diyos na ikaw ay nahihirapan? Ikaw ay kinakapos? Ikaw ay kinukulang? Hindi po. Ang tao po ay laging kapos at laging kulang. Pero kailanman ang Diyos ay hindi kinapos. Lagi pong sapat ang Panginoon sa lahat ng biyaya na galing sa Kanya. Basta tayo po ay totoong tapat na naglilingkod sa Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya po ang mag-provide ng lahat ng yan. Ibibigay po yan sa atin ng Panginoon. At yan po ay lagi kong napapatunayan sa aking sarili kung paano ako pinagpapala ng Diyos sa bawat ginagawa ko. Pag siya po ang ating inuna, ibibigay po ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Siya nga pala, ang birthday ko po sa Sabado. Dito po tayo mananghalian lahat. Imbitado po kayo. Magpapaliksod po tayo para tayo ay maging masaya. Parang gusto kong iregalo nyo sa akin yung kanina, yung awit kanina, tapos merong ding dancer. Merong, yung tawag yan, tambourine dancer. Ano sila, magsasayaw. Magpupursip muna tayo bago tayo awit ng happy birthday. Kasi marami po tayong bisita ng may mga pastor po darating. Kasi dapat ang meeting namin ay nung pizza dos. Ngunit, nung malaman nilang birthday ko, sabi niya sa birthday mo na ng pastor. Kaya nandito sila, hindi lang tayo, mayroon pa tayong mga bisita na mga pastor na mga galing sa Kaya, ayun lang, sana yung mga umawit kanina, yung mga tumugtog, yung mga tambourine dancers, nandito kayo. Bago tayo mag-awit na ng happy birthday, umawit muna tayo sa Panginoon. Purihin muna natin ng Diyos na siya nagbigay ng buhay sa atin. Kasi ito ang kailangan natin maitaas ang kanyang pangalan. Kaya salamat sa Panginoon. Sana po lahat kayo makarating sa Sabado. Pananghalian po yun, walang pasok. Pili po kayong makarating. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya po, kahit po walang regalo, hindi ako naghahanap ng regalo. Makarating lang kayo. Yun ang pinakamagandang regalo niyo sa akin. Kaya purihin ang Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinto chapter 1 verse 4, ang sabi po dyan, lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako po ay si Pablo po nang sabi niya, sa totoo, tayo ay dapat laging nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po yung pagtanggap natin sa mga biyaya ng Panginoon. Pag tayo po'y marunong magpasalamat, natutuwa ang Diyos na nagbibigay ng mga pagpapalang walang halong kabalisahan. At pagpapalang hindi mo, yung pag ang Diyos ang nagbukas ng pagpapala, hindi po ito kayang sarahan ng kahit sino. Pagpapalang umaapaw. At ang pagpapala pong galing sa Panginoon, ito po ay dumadaloy sa ating mga kasamahan, sa mga kapatiran natin. Ito po ay, kumbaga ang pagpapala po ay dapat umaagos. Parang tubig. Ang tubig po na hindi gumagalaw, bumabaho yan, nasisira, hindi pinakikinabangan. Pero yung umaagos, sila po yung malinis na tubig. Kaya po pag tayo humahawak ng blessing, dapat po ito'y maiabot din natin sa iba. Huwag lang sa atin. Ito yung mga dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Alam po ninyo, mas masarap ang magbigay kaysa sa tumanggap. Bakit po may mga taong bigay ng bigay? Bigay ng bigay. Kasi po, yung nararamdaman nila, masarap po magbigay. Pag nagbigay kayo, ibang klaseng kasiyahan ang nararamdaman mo. Lalo yung mga taong alam mong hindi kayang magbalik ng ibinigay mo sa Kanya. Yun po ang tunay na may biyayang ibibigay ang Diyos. Yung alam mo yung tao, hindi ka kayang balikan ng pagpapala. Pero yung mga tao na, alam mo na pag niregaluhan mo siya ng birthday niya, niregaluhan ka rin niya pag birthday mo, nabayaran ka na dito pa lang sa lupa. Pero pa nakapagbigay ka sa mga tao na hindi ka kayang gantihan ang iyong binigay, ang Diyos po ang gumaganti. Amen. Kaya, yung po mga biyaya, pasalamatan natin. Pasalamatan natin sa Panginoon yung mga biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Lagi tayong magpasalamat. Di ba pag tayo ay may nagbigay sa atin, kapitbahay mo nagbigay sa'yo ng ulam, nagpasalamat ka, pagbibigay uli niya. At pag nagbigay ka, bibigyan ka rin nila. Parang yung istorya ng isang kapitbahay, dumating yung walang ulam yung kapitbahay, wala yung mga magulang binigyan. Pinakain, binigyan ng
ng pagkain, pinagluto pa ng kapitbahay yung mga anak kasi wala yung magulang din nakauwi. Pagdating ng tatay, dali-dali siya na pumunta rin sa kapitbahay. Pare, babayaran kita ng lahat ng ibinigay mo sa aking mga anak. So tayo, na nagbibigay, ang Diyos po, sabi nga, pag nagbigay ka sa mahirap, para ka nagpautang sa Panginoon. Kaya pag nagbigay ka sa kapwa mo, ang Diyos po nagbibigay sa atin. Pag tayo po'y gumagawa ng kabutihan, pwede ba naman na tumutulong ka sa lahat, gumagawa ka ng kabutihan, tapos sasabihin ng Diyos, hindi ka pagpapalain, hindi po yun mangyayari. Once na ginawa mo ang salita ng Panginoon, ibibigay at ibabalik ng Diyos yung mga pagpapalang kailangan natin. Hindi po ang Diyos nagsasabi na pag nagtulong ka, hindi kanya tutulungan. Lagi kanyang pagpapalain pag ikaw ay patuloy na gumagawa ng kabutihan. Kaya lagi po tayong magpasalamat sa Panginoon. Lagi po tayong, Lord, pasalamatan mo ang Panginoon palagi sa buhay mo. Araw-araw, pagising mo, pagtulog mo, pagkain mo, pag-alis mo, Lord, salamat, ingatan mo ako, Panginoon, hanggang sa aking pagbabalik. Nandun lagi yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, sa kalakasan, sa kalusugan, sa ating buong pamilya, at sa mga biyayang ating tinatanggap. Huwag yung kain kagad, hindi ka man lang nagpasalamat. Kahit maliit na bagay yan, kahit isang tinapay ng Lord, thank you Lord, sa pagkain ito. Magpasalamat tayo, pag manasanay tayong magpasalamat, kahit sa kapwa natin, magaling tayong magpasalamat. At yun po ang number 1 na dapat natin kaugalian bilang mga anak ng Diyos. At sabi po sa verse 5, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Pag tayo po'y nakikipag-isa sa Panginoong Hesus, hindi lang po tayo sagana sa pera, sagana sa pagkain, kundi sa lahat ng bagay po tayo ay sagana. Ako po nung kami ay bago pa lang ni Pastora, ang pangarap ko sa mga anak ko ay makagraduate lang ng high school, okay nun. Wala pang wala pang K-12 nun. Pero hindi nangyari yun, ang nangyari yung plano ng Diyos. Lahat, yung 3 lalaki nakapagtapos silang lahat. Yung 2 na lang, 3rd year college na rin sila. So yung plano ng Diyos ang nangyari, patuloy lang akong nagpupuri sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon. At kung time na yun sila nag-aaral, hindi na ako nagtrabaho. Malis na ako sa trabaho ko. At ang ginawa ko, nag-business na lang ako. Hindi naman malaki ang business, pero itinawid kami ng Panginoon. At nagpatuloy ang pag-aaral ng aking mga anak. Mas lumaki yung kita ko sa maliit kong business. Lumaki yung kita ko kisa doon sa trabaho. So pag ang Panginoon po ang nagbigay ng wisdom, may mga biyaya po tayong tatanggapin na hindi po mahirap, bigla mong matatanggap yung mga biyaya ng Panginoon. Kaya silang lahat ay nakapagtapos at nung sila ay makapagtapos, board exam sila at lahat naman nakapasa. Tuloy-tuloy po na biyaya ng Panginoon, ibibigay sa iyo pag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. Pag ang Diyos ang hari sa buhay mo, ay alam na naman, maghirap ka ay siya ang hari sa iyo. Siya ang patuloy mong pinagkakatiwalaan, kaya yung pagpapala ay dadaloy po sa atin kasama sa ating buong pamilya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang sabi po sa verse 6, ang sabi po diyan, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Pinagtibay na po ang katotohanan. Kaya dapat po yung katotohanan ng buhay ng Panginoong Hesus, dapat po ito'y nakikita sa atin. Dapat nangyayari sa atin yung mga bagay na atin pong, kaya pero po ito'y nangyayari pag tayo po ay patuloy na nagbabasa ng kanyang salita. At patuloy tayong nananalangin. Yung katotohanan, kaya kapag ikaw ay Kristiyano, dapat makita sa iyo ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kasi hindi na po tayo ang masisira, kundi ang Panginoong Hesus. Kasi ikaw ay kasama na sa iyong pangalan ang salitang Kristiyano. Di ba? Dapat po, di ba pag sa ating pamilya, pag ikaw ay kabilang sa mga kilalang pamilya, ang kanilang pinangangalagaan, yung kanilang apelyido, yung kanilang pangalan. Kaya talagang nandun yung pagkisikap nila na maituwid ang kanilang mga anak. So tayo po, meron tayong pinangangalagaan pangalan na dapat po natin itong protektahan. Kaya dapat po tayo mamuhay, at sabi niya pinagtibay na sa atin
ang Panginoong Hesus. Dapat tayo po ay nabubuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang buhay po sa mundo ay temporary lang. Wala po ditong panghabang panahon. Pero ito pong buhay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan pag ito po'y ginamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, siya po ang nag-ahari, siya ang lahat sa ating buhay, may mga biyaya po ibinibigay ng Diyos na hindi kayang abutin ng tao. Nakakaranas po ako na minsan iimbitahan lang ako sa isang kakain lang kami, pero paglabas ko, mayroong sobre na ibinibigay sa akin. At hindi ordinaryong halaga ang ibinibigay. Ganun po ang Panginoon. Hindi siya magkukulang sa lahat ng ating pangailangan. Bawat isa sa atin na mayroong pananampalataya sa Panginoon, kung ano yung nangyayari sa buhay ko ng mga pagpapala, mangyayari din sa inyo. Ibibigay din ng Panginoon. Nung ako po ay hindi pa naglilingkod sa Panginoon, ang sasakyan ko ay motor lang. Buti ako nakapaglingkod sa Panginoon, inangat ng Panginoon ang level ng aking pamumuhay. Nagkaroon ako ng sasakyan, lupa, mga ari-arian na kailangan kong magamit para sa paglilingkod sa Panginoon. Ibinibigay po ng Diyos yan. Mga bagay na yan. Ibinibigay po ng Panginoon. Kaya sabi po sa verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang mangyayari sa atin. Pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon ng tapat, hindi po tayo magkukulang sa ating pangangailangan. Yung mga bagay po na ibibigay ng Diyos sa atin ay talagang sapat-sapat po sa ating pangangailangan. Naalala mo yung kwento, yung isang babae ito sa ibang bansa. Sumimpas siya, nagsimpas siya, ngunit yung kanyang tithes ay ibinigay na niya. Tapos talagang nahipo siya. Yung pang-grocery niya na pang 1 month o pang 3 months, basta marami yung pera niya, inihulog niya. Nung umuwi siya, nananalangin siya. Panginoon, wala na akong pang-grocery ng 3 months. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, mamili ka na. Pumunta siya sa mall. At nag-grocery siya ng good for 3 months. Nilagay niya sa malaking anong kinuha niya, dala-dala niya. At sabi sa kanya, doon ka pumila sa number 7 na counter. Pagdating niya doon, sabi ng babae na doon sa counter, sabi niya, ma'am, pwede bang lumipat ka doon sa kabila? Kasi kakain kami. After 1 hour bago kami babalik. Sabi niya, hindi, dito na lang ako. Kasi yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, naghintay siya ron hanggang sa bumalik yung cashier doon. Pagbalik doon, pinaka-counter lahat yung kanyang binili. Ang dami. Talagang inimpaki lahat. Pero wala siyang pera. Nadala. At nung makatapos ng counter, biglang nag-announce sa loob ng mall. Sabi niya, yung nakapila sa counter number 7 dahil ngayon ay 7 years anniversary natin, libre lahat ng kanyang grocery. At wala po siyang binayaran. Kung lumipat siya sa number 6, ay babayaran niyang lahat. So kung alam lang natin ang boses ng Panginoon, kung alam lang natin ang sinasabi ng Panginoon ating sinusunod, yung biyaya po ay malapit at ordinaryong mga himala parang napakadaling mangyari sa buhay. Kaya po itong ibigay ng Diyos. Kaya po tayong pagpalain ng Panginoon sa mga pamamaraan niya na pili niyang gawin. Matututo lang po tayong sumunod sa Panginoon. At hindi po magkukulang ang Panginoon. At yung pong kanyang mga salita na ating binabasa ay ibibigay ng Diyos sa atin. Ayan, sabi po niyan, kayo gagawin niyang, sa verse 8, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Gagawin po tayong maging matatag ng Panginoon. Kaya po yung mga bagay na mayroon tayo, ibibigay ng Diyos sa atin yung mga pangailangan natin. Kasi hindi tayo nagiging matatag. Kung wala, paano bang maging matatag? Kung ikaw ay walang kinakain. Ibutot balat ka na, tapos sasabihin mo, pinagpapala ka, hindi totoo yun.
ang pagpapala nakikita sa ating katawan. Pero huwag kayong mainggit dun sa mga siksi. Kahit kayong malaki, mataba, huwag kayong mainggit dun sa mga napakaganda ng katawan, yung mga siksi. Kasi patay na yung mga yan bago ka palang namamaya. Kumbaga pag nagkaroon ng kahirapan, tagutom, mga isang buwan tagutom, patay na sila. Ikaw bago pa lang nangangayayan, bago ka pa lang sumisiksik. Kaya huwag kayong mainggit sa kanila. Di ba? Huwag tayong mainggit sa kanila. Yung tayo mataba, hayaan mo lang sila. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isang narito. Hindi po tayo pagkukulangin ng Diyos. Kaya yung mga masyadong, di ba, minsan pag tayo ay parang nahihiya tayong lumabas kasi hindi ako yung iba nagdadayin pa nga eh. Tuloy nagkakasakit eh, nagdadayin. Mahirap kumain. Ang Diyos ko ang patuloy natin purihin. Amen. Patuloy natin purihin ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 8, nasabi diyan, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Kristo. Gagawin po tayong matatag. Gagawin kang healthy ng Panginoon. Pagagandahin ka ng Panginoon. Aayusin mo yung katawan. Pagagandahin ka ng Panginoon. Kasi gagawin ka niyang matatag. Patitibayin ka ng Diyos. Pag pinatitibay, pag ang isang bahay pinatitibay, di ba, binibilhan niya ng magandang gamit. Yung mga bakal niya malalaki. Yung lahat ng kagamitan niya matitibay. Tayo po, pag tayo pinatatag ng Panginoon, magiging matibay ka. Amen. Yung mga pagsubok na yan, kayang-kaya mo yung paglampasan, kayang-kaya mo yung pagtagumpayan, kasi ikaw ay pinatitibay ng Panginoon. Sabi ko nga yung pagsubok, yung pagkain ng ating pananampalataya. Kaya kapag may pagsubok na malapit sa'yo, kainin mo. Pag umaga dumating yung pagsubok, kainin mo. Sabi mo, almusal kita. Tanghali, kainin mo. Tanghalian kita. Kasi pag hindi mo yan kinain, sasalubungin ka ulit yung kinabukasan. Yan pa rin yung problema mo. Bubulagain ka niyan. Gugulpurning sa'yo yung problema. Pero pag kinain mo yan, lalaki ang yung spiritual na buhay. At pagtatagumpayan mo ang lahat ng yan. Yan yung pagkain ng ating pananampalataya, yung mga pagsubok. Di ba yung mga nag-gym? Pag nag-gym yan, pupunta doon sa magbubuhat ng mga 10 kilos. Pag uwi sa bahay, nagre-reklamo. Ang sakit ng katawan ko. Pero tingnan mo, makailang araw, babalik ulit doon. Magbubuhat naman ng 20 kilos. Pag uwi, sakit na naman ang katawan. Pero pagkatapos nun, babalik ulit doon. 30 kilos na ang bubuhatin. Kasi gusto niya maging malusog. Gusto niya maging malakas ang kanyang katawan. Sa Panginoon po, dapat po yung mga pinagdadaanan natin, huwag natin iwasan. Kainin natin yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan para tayo lumaki. Kasi yan yung pagkain ng ating spiritual na buhay. Patatatagin po tayo ng Diyos. Pagpapalain po tayo ng Panginoon pag tayo po ay sa Kanya nagtiwala. Ibibigay ng Diyos yung mga pagpapalang yan na kailangan natin. Bakit po ito sinasabi? Kasi ito po ay naranasan ko na. Napatunayan ko na ang Diyos ay buhay. Sa mga estudyante, kung kayo nagkukulang, manalangin kayo sa Panginoon. Maraming pamamaraan. Sabi ko nga, pag may cellphone ka, punta ka sa mga mall, sa mga area na picture-picturean mo yung mga gandang gamit. Tapos mag-post ka, sino nangangailangan nito? Sinong gusto nito? Ngayon may nag-PM sa'yo, boss, kailangan ko yan. O sabihin mo, halimbawa, 700 sa mall. Sabihin mo, 750 po. Ipapadeliver ko. Pagbigay sa'yo, pagbayad sa'yo, punta ka sa mall, bilhin mo. Ipa-deliver mo, may 50 pesos ka na. Marami pong pamamaraan. Punta kayo sa mga nagtitinda ng kakanin. Sabihin mo, magkano yung kakanin mo? Ganito po. Pag wholesale, o mag-ano ka. Sabihin mo, ito po kung gusto ninyo. Pag isang bila o ganito lang, patong ka ng 20 pesos. Ipapadeliver mo. Sa bahay ka lang, kikita ka. Marami pong paraan ng Diyos. Amen. Para tayo patatagin, patibayin. Kaya yung mga pagkain nyo, pangailangan ninyo, kayang ibigay ng Panginoon. Kasi ang katalinuhan galing sa Diyos, hindi po yan magkukulang. Ay kung may naghanap sa iyo ng lupa, ang lote. Pastora, mayroon ba dyan? Ay isang sasakyan mo lang, kumikita nga 20K, 5K, 10K.
Estudyante ka lang, ha? Ang mga estudyante po, pag tayo po ay walang ginagawa, maggawa tayo ng mga kapaki-pakinabang. Yung mga nagtitinda ng mga kakanin, pwede mo puntahan yan. Magkano ang kuha niyo nito? Ang 5 pesos. Hanap ka. Nang makukuhaan mo ng 4 pesos, ako na po magsusupply sa inyo, 4.50 lang. May 50 centavos ka sa kada isa. So marami pong pamamaraan na pwede natin gamitin para yung katatagan natin sa paglilingkod sa Panginoon ay manatili po itong magawa natin. Buhay po ang Diyos natin. Yun yung walang Diyos, lakas ng loob, tayo pang merong Diyos. Na meron tayong kakampi, meron tayong tagapagtanggol, meron tayong tagapagpala. Bakit ka mag-aalinlangan? Bakit ka kinakabahan sa mga bagay na gusto mong gawin? Magtiwala ka sa Panginoon. At ibibigay ng Diyos yung mga pagpapala na mula kay Kristo. Marami pong pagpapala ang Panginoon sa ating piling matanggap mula sa Kanya. Kaya sabi po sa verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Tapat po ang Diyos. Hindi po siya tulad ng tao na hanggang 3 lang kung tumulong. At hindi pwede na malalamangan mo siya. Lagi gusto ng tao siya yung lamang. Pero ang Diyos po, tapat po siya pag siya po nangako. Kaya yung lahat ng sinasabi, ang lahat po ng salita ng Panginoon ay mayroong pangako. Pag sinabi ng Panginoon, unahin mo ako anak, at idaragdag ko ang pangailangan mo. Kung laging may pangako sa likod, basta't nandun sa puso at isipan mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Yung connection mo sa Panginoon hindi nawawala. Sabi ko nga, lagi kong kinukumpara, ang blessing po ay para po yan, nakatingin ka sa liwanag. Pag nakatingin ka sa liwanag, ang anino mo ay nasa likuran. Ngunit pag nakatalikod ka sa liwanag, ang anino mo ay nasa harapan. Kahit anong habol mo, hindi mo aabutan ang blessing. Pero pag inuna mo ang Panginoon, ang blessing ang hahabol sa iyo. Hahabol po yung blessing sa atin pag inuna mo ang Panginoon. At yan po ay napatunayan ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Humahabol po ang blessing. Sabi ko nga, kahit nasa loob ka ng tahanan mo, pili kang kumita sa panahon ngayon. Iba na po kayo ng panahon. Hindi tulad ng panahon namin. Kailangan mo talagang magbalat ng matindi mo ng buto para ikaw ay kumita. Pero ngayon, wisdom lang po mula sa Panginoon. Pili kang kumita kahit nandun ka sa Panginoon. Marami pong pamamaraan ng Panginoon na pwede ibigay sa atin. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan sa ating mga pangailangan at ibibigay po yan ng Diyos sa atin. Napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Lahat po tayo dito, mayroong nakalaan ang Panginoon ng mga pagpapala para sa atin. Lahat po tayo dito pwedeng tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Hindi po yan pwedeng sabihin mo na, ay si Brad lang tatanggap. Tayo pong lahat ay pwedeng tumanggap ng pagpapala sa Panginoon. Lalo na po, pag tayo po ay tapat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, unahin mo ako anak, ibibigay ko ang pangailangan mo. Ibigay mo ang 10% sa Panginoon, bubuksan ang turungawan ng kalangitan para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Kaya may mga bagay po na hindi natin maunawaan at maabot ng ating kaisipan, pero ito po ay kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Pag ako po ay nananalangin, umiiyak ako sa Panginoon. Kung gusto mo ng sinsirong pananalangin sa Panginoon, sa kwarto mo pili kang umiyak. Pili mo sabihin, Lord, at huwag mong tanggapin yung gusto mo lang. Tanggapin mo yung gustong-gusto mo. Kasi mahirap yung, parang parang sa pag-aasawa, di ba? Pag napakasal ka dun sa gusto mo lang, bandang huli, iisipin mo, sayang, dapat sana siya ang asawa ko. Masaya. Kasi gusto mo lang eh. Pumayag ka na agad. Dapat yung gustong-gusto mo, para padating ng panahon, talagang magiging masaya ka. Kasi gustong-gusto mo, pero yung gusto mo lang, mahirap yun. Dapat yung gustong-gusto mo para maging masaya ka sa buhay mo. Kailangan po, huwag tayo dun sa gusto mo lang. Dapat dun sa gustong-gusto po natin. Huwag po tayong, tsaka sa mga kabataan,
Sabi ko nga, ang lagi kong sinasabi, pag ikaw ay may boyfriend o girlfriend, dapat ang una mong alamin sa kanya, siya ba ay mabuting anak. Yan po ang palatandaan na mayroong pagpapala. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang anak na nagmamahal sa magulang ay binibigyan niya ng buhay na mahaba at kayamanan mula sa kanya. Yun po yung kautusan mayroong pangako ng Panginoon. Pag mayroong kayong girlfriend, boyfriend, alamin muna ninyo sa yung kanyang kilalanin ninyo, siya ba ay mabuting anak? Siya ba pag sinabihan ng papa niya o nanay niya na, nak, wala mo nang lalabas ngayon, siya ba ay nakikinig? Siya ba ay sumusunod? Dapat po alamin natin yon kasi pag siya ay mabuting anak, tandaan ninyo, siya ay magiging mabuting asawa. Dahil ang kayamanan po ay kayang ibigay ng mga magulang, pag-aaral, pero ang mabuting may bahay, Diyos lang po ang pwedeng magbigay. Diyos lang po ang pwedeng magbigay. Kaya po dapat tayo ay matalino sa mga bagay na yan kasi yan po ay panghabang panahon. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Huwag tayong magmadali. Huwag kang mainggit sa iba. Huwag kang magmadali. Magtapos ka. Kasi may mga sinasabi ngayon, may mga kabataan, sabi niya, ako, bata pa ako, meron na akong boyfriend. At naranasan ko na yung naranasan ng iba. Tandaan ninyo, lagi nyo itlagay sa isip at puso nyo, kayo ay piling, hindi tayo piling maging tulad nila. Pero sila ay hindi na piling maging tulad nila. Pangalagaan nyo ang pagiging pagkababae niyo. Dahil anytime, kayo piling maging tulad nila, pero sila hindi na piling maging tulad ninyo. Kaya maging matalino po tayo dahil yan po ang nagbibigay ng tagumpay sa atin pag alam natin kung paano tayo mamuhay sa mundo ito. Tapat po ang nangako sa atin. Kaya dapat alam natin ang pamumuhay na ating pong pagdadaanan. Dapat po tayong nakabis sa salita ng Panginoon. Nandun po tayo naninindigan sa katotohanan na ang Diyos po ay tapat at mayroong katalinuhan ibinibigay sa atin. Kaya po lagi kong pinapayo sa mga kabataan dito, magtapos kayo ng pag-aaral. Maging matalino kayo, mag-aaral kayong mabuti. Kasi po naranasan ko yan. Nung ako ay sabi ng, okay lang naman pala, nag-aaral at hindi, pareho lang. Pero nung time na kumuha ang gobyerno ng mga magtatrabaho, yung mga hindi nakapag-aral, naiwan. Yung nakapag-aral, lahat nagkaroon ng trabaho. Kaya po mag-aaral kayo mabuti. Lahat ng kabataan, mag-aaral kayo. Magtapos kayo ng inyong pag-aaral. Sikapin ninyo, mag-aaral kayo, makapagtapos kayo. At ipagmamalaki kayo ng inyong pamilya. At makatutulong pa kayo sa inyong mga magulang. Tandaan po ninyo na marami pong pinagdadaanan ang bawat isa. Parang, di ba nakadaan kayo sa mga kalsadang inaayos? Habang inaayos yan, puro problema ang madadaanan mo. At sabi mo, isipin, daming traffic, ang hirap dumaan. Pero pag natapos na, ang ganda na. Sa buhay po natin, habang tayo inaayos ng Panginoon, may mga struggle po, may pinagdadaanan tayo. Pero once na matapos yun, napakaganda na po ng takbo ng buhay natin. Kaya sa Diyos po tayo magtiwala kasi tapat po ang nangako sa atin. Huwag po tayong magtiwala sa ating mga lakas, sa ating talino, sa ating pinag-aralan kasi po yan ay pwede rin mawala anytime. Pero ang Diyos lang po ang hindi pwedeng mawala. Kaya sabi po sa Matthew 14 verse 28, ang sabi po dyan, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw na iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan ko sa ibabaw ng tubig. Sabi sa 29, sumagot siya, halika mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. At sabi sa 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus, bakit ka nag-aalinlangan?
napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. So habang nakatingin siya sa Panginoon, siya po ay nakakalakad doon sa tubig. Nakakalakad siya. Hindi siya pumabaon, hindi siya lumulubog habang nakatingin siya sa Panginoong Hesus. Pero nung siya ay nawala yung tingin niya sa Panginoon, napatingin siya doon sa napakalakas na hangin na nararamdaman niya, bigla siyang lumubog. Pag tayo po'y patuloy na ang Panginoong Hesus ang ating tuon, ang ating paningin, ano man yung pinagdadaanan mo, kaya mo yung pagtagumpayan. Kaya mo yung lakaran. Kaya mo magtagumpay sa lahat ng mga struggle sa buhay mo. Kasi ang Panginoon ang siya mong number 1 sa buhay mo. Pero pag tayo po ay nakabase sa mundo, sa mga bagay sa mundong ito, mahihirapan po tayo at tayo po ay mapapalayo sa Panginoon. Kaya lagi ko pong iniencourage ang bawat isa, tumutok po tayo sa Panginoon. Siya po ang ating tignan. Para meron 3 anak. Ang sabi ng kanyang tatay, sino kayang pamamanahan ko? Kasi siya ay mangangaso ng aking maiwanan ng aking kaalaman. Dinala niya yung 3 niyang anak sa isang puno. Ang sabi ng tatay doon sa panganay, anak, anong nakikita mo sa pulong yan? Sabi niya, malalaki yung isa na tayo. Yung isa tinawag, anong nakikita mo? Malago ang dahon. Ngunit yung bunso tinanong niya, anong nakikita mo? Sabi niya, may nakikita akong isang ibon. Kaya sabi niya yung bunso, ang binigyan niya ng karapatan doon sa kanyang kaalaman. Kasi siya yung may nakikita ang target. Tayo po, sa kabila ng kaguluhan sa mundo, may nakikita ang Diyos sa buhay mo at may nakikita ka palaging opportunity para sa iyo, para ikaw ay umangat sa buhay. Yung nangyari sa Manila, nagkaroon ng baha. Bali, kamag-anak pa namin yun eh. Sa kabila ng baha, gumawa siya ng maraming mga styrofoam na bawat tumatawid doon na tao, sinasakay niya rin papunta sa mga bahay-bahay, kumikita siya habang may baha. Pero yung iba, habang may baha na mong problema, nagre-reklamo, wala kami pera, wala na kami makain. Siya, nung time na may baha, nananagana sa buhay. Ang dami niyang pera nung time na mayroon sa kunan. Tandaan ninyo, pag tayo nasa Panginoon, magkaroon man ng kagutuman, kahirapan sa mundo, ikaw ay pagpapalain pa rin ng Diyos. Hindi ka pa rin magkukulang sa lahat ng iyong pangailangan kasi ang Diyos ang inuuna mo. Yan po ay mangyayari sa buhay natin pag siya po ang patuloy natin inuuna. Ibibigay ng Diyos yung pangailangan natin. Sa kabila ng mga problema, ikaw ay mayroong kasaganaan. Sa kabila ng kahirapan, ikaw ay nakakatulong pa at nakakapagbigay kasi ang pagpapala ng Diyos sa iyo ay talagang sapat-sapat. Yung mga pagpapalang walang halong kamalisahan, ibibigay ng Diyos sa iyo. Sa kabila ng kahirapan, ikaw ay nagpapaayos ng iyong tahanan, nagpapaganda ka ng mga pangailangan na aayos mo, pero maraming tao nagre-reklamo. Hindi lahat ng lugar na mahirap ay mahirap ang tao. Mayroon diyang mayaman sa kabila ng maraming mahirap. Diba sa squatter area, pumunta ka ron, hindi lahat yun sila mahirap. Mayroon din itong mayaman. Diba may nagninegosyo doon, pero mayroon itong mahirap. Pero bakit pareho lang naman yung lugar nila? Bakit yung iba ay sobrang hirap, walang makain? Bakit mayroong tao doon na sagana? Dapat po yung kaalaman natin, wisdom natin mula sa Panginoon, paggamit natin ito kung paano po tayo pagpapalaki ng Diyos. Mayroon po mga pagpapala ang Panginoon na hindi natin nakikita. Baka yung panalangin mo sinaguntan ng Diyos, hindi mo pa rin nakikita. Yung panalangin mo ay ibinigay na pala ng Panginoon sa iyo. Hindi mo lang napakalagaan. Kaya challenge po ngayong umaga, ang sabi po rin pamagat ng ating pinag-aralan, mga pagpapalang mula kay Kristo. Paano ba tayo tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoong Hesus? Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon na wala kang pananampalataya. Dapat ikaw muna yung manampalataya sa Panginoon para ikaw ay makalapit at pag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, yung mga pangailangan mo ay pili niyang ibigay sa iyo.
So dapat po magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon para po makamit natin yung mga pagpapala mula sa Panginoong Hesus. Dapat po muna natin siyang tanggapin sa ating buhay. Na siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas para po makamit natin yung pagpapala na gusto natin sa ating buhay. Nung kami po ay tumanggap sa Panginoon, totally po naranasan namin yung mga pagpapala mula sa Panginoon. Sa aking mga anak, sila ay nakapagtapos at naging maayos ang kanilang pamumuhay. Kasama po yan. Pag tayo po tumanggap sa Panginoon, ang ating po mga anak ay nagiging maayos din ang kanilang pamumuhay. Pagpapalain tayo. Kaya po sa ating pamilya, kung tayo po ang tumanggap sa Panginoon, halimbawa ikaw ay anak, pangalagaan mo yun. Ipakita mo. Kahit hindi ka magsalita sa pamilya ninyo, pag nakikita sa iyo yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano, sila mismo ay magtataka. Ang anak ko dati, hindi naghuhugas ng pinggan. Ngayon, kahit hindi pa hugasan, hinuhugasan. Diba? Meron ng pagbabago. Nandun agad, nagluluto. Tapos pag dati, ang nanay mo, siya yung naunang bumangon para ikaw ay pagluto. Ngayon, pagbangon ng nanay mo, ma, kape na po kayo. Nakapagluto ka na, may mga pagbabago. At tandaan mo, pag inimbita mo yung nanay mo sa simbahan, sasama niya. Pero, kung walang nakikita sa'yo, nung ikaw ay Kristiyano pa, ang bangon mo alas 8, ay nung hindi ka pa Kristiyano. Nung Kristiyano ka, ang bangon mo alas 10, ay hindi sasama yung nanay mo sa'yo. Sabihin mo, sabihin na, nagbago na ako, dati 8, ngayon 10 na. Palala, hindi po pwedeng ganon. Dapat po may pagbabago po na nakikita sa atin na talagang nagagawa natin mula sa Panginoon. Dapat po nababago tayo. Dapat, dati, ikaw naman ay hindi masunurin. Pag inuutosan ka, nagre-reklamo ka pa. Ngayon, hindi ka pa inuutosan, nagtatanong ka na, ma, ano bang gusto mong ipagawa? Di ba, may pagbabago. Hindi yung, wait, puro ganun lang, maririnig mo pag inutusan. Pero dapat po, dati naman hindi ka nagwawalis. Ngayon, maaga pa, linis na, lampasan na lahat. Di ba, makikita sa ng nanay mo, ba, iba talaga yung anak mo. Yan bakit tinutulong sa iyo sa church? Bupong man. Sa pag sinabi mo sa mama, sama ka man, sasama sa iyo. Kasi mayroong nakikita pagbabago sa atin. Mayroong po mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. At yun po ang napakahalaga, nakikita sa atin. Dati pag ikaw ay nakahindiig ng salitang hindi maganda, nagre-react ka. Ngayon, praise the Lord. Natutuwa ka pa. Bakit hindi ka naaapektuhan? Kasi pag tayo po inaapektuhan, dadamdamin mo yun maghapon, hindi masaya yung araw mo. Nasa lubong mo yung isang tao na hindi maganda ang kalooban mo sa kanila. Maghapon, sira yung araw mo. Huwag po natin ngayaan na masira yung araw mo dahil lang sa kanila. Huwag po natin hayaan na tayo po ay madaya at kaaway. Huwag po natin gawin parusahan ng ating sarili para lang sa mga ginagawa ng iba. Magtiwala po tayo sa Diyos at tayo po ay magpaparasa. Salamat sa inyong mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Ama sa panaling ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na ibinigay sa iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ay pamunin nila, Father, dyan ang iyong mga salita, Panginoon. Nalangin po Ama na magkaroon ng mga pagpapala ang bawat isang narito, Panginoon. Ingatan mo, Lord, ang bawat pamilya, Panginoon, na narito, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord. At dalangin ko, Ama, yung lahat ng pangkailangan nila, Panginoon. I-provide mo, Ama, maging mga estudyante, Panginoon, maging nanay, maging mga tatay, Panginoon. At kung meron mga, Panginoon, may mga problema, Panginoon, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na masulog lahat ito, Panginoon. At kung meron kinakapos sa pangailangan, puruan mo, Ama, ang pangailangan, Panginoon. At bigyan mo, Panginoon, ng masayang tahanan ang bawat isang narito, Panginoon. At palahin mo ang iyong mga anak, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, at dalangin ko, Ama, ang kanilang mga napakinggang salita. Ito po ay hindi manakaw ng kaaway, Panginoon. At ito po ay lumago sa kanilang puso. At magkaroon po ito ng diwaga, pangyarihan sa kanilang pamumuhay. Salamat po, Ama. Dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. So, salamat po.